Magandang araw mga bata! Gusto niyo bang makarinig ng kwento? Tara, samahan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa isang kwentong si Rebecang Palaka. Sa isang maliit na nayon ng Sani, mayroon isang batang babaeng nagngangalang si Rebecca. Siya ay kilala bilang isang matalino, ngunit siya ay sutil na bata, di lamang sa kanyang magulang, pati na rin sa kanyang mga kaklase at kalaro. Isang araw, matapos ang kanyang klase ay napag-isip-isipan niyang upo sa parke. Habang siya ay nakaupo, bigla na lamang siya napasigaw ng may tumalong palaka sa kanyang paa. Dahil sa sobrang takot at pandidiri ay sinipa niya ito. Ah, palaka! Nakakadiri ka! Layan mo nga ako? Habang nagsisigaw sa galit si Rebecca at patuloy sa pagsipa sa kawawang palaka. Sa pag-alis ni Rebecca ay saka namang pagaan yung diwata ng kawawang palaka na kanyang sinaktan. Kinabukasan, pagkagising ni Rebecca ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili. Ngunit pinagsawalang bahala niya lamang ito. Muli, siya ay nagtungo sa kanyang paaralan, hindi upang mag-aral, kundi makipagtalo sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng kaligayahang makapangapi ng kapwa estudyante, agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na parke. Sa kanyang pagupo ay may nakaengkwentrong matandang pulubi na nanghihingi ng pagkain. Eneng, baka may natitira ka pang pagkain riyan. Pahingi naman kahit konti lamang. Sabi ng pulube. Imbes na maawa at tulungan ay kanyang sinigawan at tinaboy ang matanda at sabay sabi ng, Ang baho mo! Dugyot! Umalis ka nga sa harapan ko. sabay irap sa kawawang matanda. Noong kinalaunan, katulad ng palaka sa unang naging engkwentro, ang matandang pulubi ay naging isang diwata. Galit sa ipinakitang ugali ng bata. Sa gabing si Rebecca ay mahimbing na natutulog, ang diwata ay nagpakita sa kanyang panaginip. Rebecca, Rebecca, dahil sa ugali mong hindi kaaya-aya, isinusumpa ko, magiging palaka ka sa bawat masamang ugali na ipapakita mo sa iyong kapwa. Punta ng diwata. Sa sobrang takot, si Rebecca ay nanginginig at hindi makapagsalita. Mawawala lamang ang sumpa kapag tuluyan ang magiging mabuti ang iyong pagkikitungo sa iyong kapwa. Ang biling sa kanya ng diwata. Sa sobrang pagkabalisa, hindi pinaniwalaan ni Rebecca na totoong lahat ng sinasabi ng diwata. Hanggang sa sumunod na pangyayari sa nakasanayang gawain sa kanyang paaralan, siya ay muling naghanap ng gulo. Hala! Si Rebecca! Ningong palaka! Ha 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 ha! Malakas na sigaw at tawa ng isang bata. Narinig ito ng maraming estudyante at tumungo sa kanyang pinaroroonan. Katulad ng kanyang ginagawa, imbes na dapat magbigay ng tulong, pinagtatawanan siya ng mga batang nakapaligid sa kanya. Rebecang palaka! Buti nga sa'yo! Rebecca! Rebecang palaka! Sa sobrang kahihiyan, umiyak siya habang tumatalon-talon papalayo sa mga bata, hanggang siya ay nahulog. Si Rebecca ay nahulog sa kanyang hinihigaan at naging dahilan ng kanyang pagigising sa kanyang panaginip. Dahil sa takot at ayaw niyang maranasan ang nangyari sa kanyang panaginip, nagsumikap siyang baguhin ang kanyang ugali at pakikitungo sa kanyang kapwa. Hanggang sa tumuloy-tuloy at naging nakasanayan niya ng maging mabuting bata.